Hi! So today is Wednesday. Kakauwi ko lang sa bahay. And ito si Jamie. Nagluto. Yung favorite mo. Ano to? Bulalo. Again. Yun nga eh. Actually, kakabulalo lang namin last week. Pero konti lang kasi yung binili namin. And then nakakita nga kami ng naka-sale sa B-Trust. Kaya bumili kami. Kamusta naman to? Yung last time kasi medyo matigas eh. Hindi, medyo matigas talaga yun. So ito, Ewan ko. napalambot na yata niya na maayos. Kasi today, si Jamie walang pasok. So ang ginawa lang niya buong araw daw is, ayan, hanggang ngayon hindi pa tapos. Nanonood pa rin ng Korean novela. Nakailang episode ka? Tatlo. Ha? Parang yan. Tatlo. Pangatlo pa lang? Anong ginawa mo buong araw? Hindi ba pwedeng matulog? Wow! Natulog ako! Grabe ka! Gumising ata ako kanina. First time ko. After kung kayo pa alisin. Wow. First time ko gumising. 12 o'clock. Grabe, diba? So ako nga kanina, hindi pa nga ako tapos sa pag-prepare ko nga sa pagpunta ng anak ko rito na si Francine. So kanina, nag-check na rin ako ng travel insurance. Kung meron nga kayong suggestion, please feel free lang ilagay sa comment section. Kasi yung na-check ko nga kanina, first is yung Blue Cross. Parang may nag-suggest kasi sa akin noon. Pero kanina, chinek ko nga, medyo mahal siya. And humingi na rin na nga ako ng tulong kay ChatGPT, no? So, tinanong ko sa kanya kung ano yung reliable, but at the same time, medyo mura nga na travel insurance. And yung sinuggest nga niya sa akin is yung Secure Travel. Kung i-compare ko nga yung price niya for 2 months stay nga dito, si Blue Cross, umabot siya ng $190. Pero yung coverage niya is $50,000. Pero si Travel Secure niya, parang nasa around 165. So, relatively mas mura nga siya. Pero kung meron nga kayong alam na mas mura pa doon, palagay na nga lang doon sa comment section. Nanonood kanina. Ayan, hindi pa luto yung kanin. Pero, natapos na to. Kasi sabi ko kay Jamie, tapusin niya na yung paghihirap ko. Kasi, yun nga, one time lang kasi ako kumakain sa isang araw. So, ito yung first meal ko. Tapos kanina mo hindi pa ka pa inaano? nagsaing. Hindi ko maakalain na 5:30 ka magdi-dinner. Akala ko naman mga 6, kaya dapat 5:30 pa ako magsasaing. So, biglang napaaga tuloy. Naging 5 o'clock. Ayun, tas kanina ang sarap ng feeling. Alam mo ba yun? Nanonood ako ng Korean novela, tas kumakain ako ng noodles. Ng Korean meals. Ano O, ginawa diba? ko? Masaya nga nun. Ayan, luto na. Nag-click Ayun na yung luto rice yung cooker kanin ko. mo. Ayan, pwede na. Gutom na ako. Ayan na yung bulalo. Siyempre, merong patis na may sili. Ito, mainit na kanin. Ano sinasabi mo? Wala. Ha? Wala. Ayoko. Ano? Hindi ako. No. Sabi mo kanina. Kasi nabasa niya yung comment na bigyan ko raw si Jamie ng mahabang airtime. Joke lang. Natatawa. Ikaw talaga. Huwag mo na nga yan. Sarap. Success? Magkano nga yung bilhin natin dito sa karne? Kasama na kasi yan, di ba? Oo, 2.99 per pound siya. Mura na ba yun? Tingin ko, mura na siya. Di ba siya mura? Kasi sabi mo parang 3 kilos para lumalabas. 3 kilos, nasa $20. $20. Yung last time na binili natin. Ilang, Parang konti 1.5 lang yun eh. Pero almost $30 yung binayad natin. Yes. Kuha naman tayo ng dessert. Nag-grocery kami kahapon. Ano ba nabili natin? Ayun, shopper. Ayun, bumili kami ng strawberries. 2. Pero yan ang kinain ko kahapon. Kaya iba naman ngayon. Ano pa binili natin? Ito, siopaw sa B-Trust din. Gusto mo dessert siopaw? Ha? Gusto mo ng dessert siopaw? Ayoko. Hindi, ito. Banana na lang. Maiba naman. Ito yung ice cream na binili ko nung... Kailan ko ba binili to? Nung Saturday or Sunday? Ata. Tapos na-introduce ka sa? Ayun nga eh. Kasi ito yung dati kong binibili. Ang bili namin dito, $5. Pero I think, nakasale lang to, kaya $5. Pero yung meron kasi yung hindi premium na Chapman's din. Pero nakalagay siya sa karton. Box. Yun talaga $5 na hindi nakasale. Pero pag nagsasale yun, nasa $3.49. Oh, pero either or, ito or yung nasa box, okay ako. Parang gusto ko pa rin siya. Pero na-introduce nga sa amin yung isang brand
kailan ba? Noong Saturday, di ba? Nagpunta tayo ng Life Group. Life Group. Anong brand yun? Kawarta. Hmm? Kawarta na ice cream. Actually, masarap siya. Tsaka ang dami niyang flavors. Pero nga, very creamy. yung regular price nga niya, magkano ba? Nasa $8? Nasa 9. Nasa 9. $9.49. Yan, $9.49. Pero eto, happy naman ako dito sa tig for $5. And yung isa, sabi nga ni Jamie, kapag naka-sale, nasa $3.50. Ayan, masarap siya. Nabuwasan na siya dahil kinain na nga namin ng mga bata nung isang araw. Inuubos mo na rin yung regalo sa'yo? Hindi ko inubos. Kumuha ka ng isa, no? Ikaw, pinagbibintangan mo ba akong kumuha ng chocolate mo? Ferrero ko, no? Hindi Kulang na siya eh. Yun totoo. Hindi ako kumuha. Okay. Yun, so habang kumakain tayo ng ice cream, si Jamie Chocolates, yun, sagutin lang natin yung isang comment dun sa last video. Pero I think nasagot ko na siya before, pero mabilisan lang. Pero ngayon, sige, subukan natin ulit siya sagutin. So yung comment niya is, curious question, I noticed there is a big age gap between your 2 daughters and your 2 sons. I think yung question niya is kung bakit nga daw malaki yung gap ng 2 batches ng anak namin. Sumusumagot? Ikaw na. Ako muna? Hindi, kasi before nga, parang I think nasagot ko na to ng en passing lang. Kasi before nga, parang may nagtanong na kung sino ba raw yung magulang ng 2 girls na anak namin. So siguro, akala nga niya na iba yung daddy nung 2 panganay namin. Pero, baka akala nila pamangkin natin. Baka akala nila pamangkin natin, di ba? Hindi anak. Pero sabi ko nga before na hindi yun yung first time na naka-receive ako ng ganung question kasi before nga nag-apply nga kami ng US visa dahil di ba pag nag-apply ng US visa meron siyang personal appearance. So tinanong nga sa akin ng visa officer kung anak ko ba raw yung mga yon. Sabi ko yes. And tinanong din niya kung same mother ba raw. Sabi ko yes din. Bakit ka natawa? Hindi, baka iniisip kasi nila iba yung nanay dahil nga hindi ko naman kamukha yung mga bata, di ba? Ikaw ang kamukha lahat. So bakit nga ba malaki yung age gap ng 2 batches natin, yung boys tsaka girls? Hindi kasi, di ba nagkaroon tayo nung first batch, bata pa tayo. So nung time na yun, syempre parang ang hirap ng life, parang kasi kailangan, kumbaga, income-wise, hindi pa naman tayo stable, tapos ang daming nangyari sa life natin, diba? So at that time, parang we're decided na ayaw na talaga natin magkaroon ng other children. Kasi yung quality of life, yun yung vino-value natin, diba? Kasi nung time na si Francine lang yung anak natin, parang everything nabibigay natin sa kanya, diba? Nabibigay natin sa kanya, napapa-experience natin sa kanya. Tapos nung dumating si Sarah, kahit pa paano, medyo nabawasan yung mentality natin nun. Kapag dumami pa yung anak natin, paano na lang kawawa na yung mga susunod pa na mga anak. So, hindi natin afford. Yung pinaka-reason ko before, dahil, yun nga, siguro, pareho kami ni Jamie na during that time, medyo bata pa kami, yung income namin, hindi pa ganun ka-okay. And at the same time, parang medyo na-traumatize kami dun sa nangyari nga kay Sarah. Kasi at a very young age na 2 years old, diagnose nga siya ng cancer. During that time nga, very heartbreaking nga yun nangyari sa kanya. Kaya medyo natakot pa kami magkaroon ng anak dahil ayaw na namin uli ma-experience yung ganong klaseng situation. I think kaya ang layo din ng gap kasi at that time, hindi naman na talaga natin ine-expect na magkakaroon pa tayo ng third kid eh. Until such time na pumasok ka sa school, 'di ba? Parang naging coach ka sa isang basketball team, ganyan. Tapos you were teaching kinder students ba 'yon or elementary students? Pero yun nga, kwento ko lang kasi yung nabanggit nga ng Jamie kanina na for a time back dun sa Philippines, nag-coach nga ako ng isang basketball team kasi during that time, nagtatrabaho nga ako sa isang bangko Monday to Friday. One of my close friend nga, niyaya nga niya ako kung gusto ko nga raw mag-part-time na magturo sa mga bata sa isang basketball team. Yung school na yun, nasa BGC siya, and since Paranaque nga kami nakatira, medyo malapit lang siya sa bahay namin, and yung time nga lang na hinihingi niya sa akin is every Saturday morning. Sayang din yung added income. Yun nga, nagtuturo nga ako ng basketball, and then after some time nga, parang umuwi ako sa bahay, parang na-realize ko. Nag-enjoy ako dun sa pagturo nga sa mga bata, and then bring up ko nga yung idea kay Jamie na kung
gusto ba niya magkaroon ng isa pang anak? Oo. Tapos, yun na, nung sinabi niya sa akin kung gusto ko pa, nung time din naman na yun, dalawang sisters ko, nagkakaroon lang nila ng baby nung time na yun. So, parang nakaka-miss yung amoy ng baby, yung mag-alaga ng baby, gano'n. So, sabi ko sa kanya, sige. Sige. Hindi, clarify ko lang kasi siguro mga 2 months muna kami nagpilitan ni Jamie bago siya pumayag na magkaroon pa nga ng anak. So, totoo ba yun? Nakalimutan ko na. Oo, nung una ayaw mo eh. Ayaw ko ba nung una? Bakit? Bakit ayaw ko? Hindi ko alam sa'yo. Ayaw ko ba? Nung una? Okay. Ay, hindi ko na maalala. So, nung pumayag na nga si Jamie, syempre, pinagpe-pray namin na maging baby boy. Kasi yun nga, 2 girls ngayong anak namin. And syempre, parang part of me, parang gusto ko rin ma-fulfill yung mga what if na magkaroon nga ako ng anak na lalaki. Kasi yun nga yung nabanggit ni Jamie noong time na tinuturuan namin mag-basketball yung mga bata sa school nila Enzo tsaka nila Sky, na parang yun yung naging pangarap ko before na maturuan nga yung mga anak ko na maglaro ng basketball. Napag-usapan nga namin na after yung third child, whether it be a boy or a girl, parang sure na ayaw na. Kasi nga, yun nga, back to the premise na gusto namin talaga mabigyan ng quality of life, yung mga kids, ganyan. Kaya nag-decide din kami right there and then na papalaygit ako after that. The Lord has other plans and He surprised us with another one. Ngayon, hindi na namin ma-imagine without Him in our lives because He makes our life very happy, and He makes our life full of sunshine. Yan, siya yun. Diba, si Sky? Yan, so just to clarify lang, so nung pinanganak nga namin si Enzo, nagpalaygit na si Jamie, pero during the pandemic nga, for some reason, si Sky nabuo pa rin. So yun nga yung sinasabi ni Jamie na parang before hindi namin maintindihan kung paano nangyari yun at kung bakit nangyari yun. Pero right now, hindi na namin ma-imagine yung buhay namin nang wala si Sky. Kaya din naman talaga tayo nag-decide na magpalaygit ako na last na yun. Kasi at that time, 30 plus na ako. Kasi parang sinasabi nila, di ba, when a woman reached the age of 35, tapos lahat ng pregnancy nun, high risk na. So, syempre, at that time, natatakot din ako para sa health ko. Ayoko rin naman ma-put into a high risk pregnancy. So, parang complete na rin naman siya. Everything, ang ganda nung naging experience natin with yung pregnancy natin kay Enzo. Kasi doon mo talaga siya na-appreciate na parang, kasi at that time, I think right age na siya. Yeah. Diba? So, parang planado siya. Pero yung kay Sky kasi, hindi ganun ka-pleasant yung experience. Kasi during that time, pandemic, so maraming restrictions. So, hindi ako inallow na makapasok sa delivery room. So, yung pregnancy namin was very high risk kasi yung blood pressure ba niya yun? Yung BP niya bumabagsak, yung heartbeat niya din bumabagsak every time. Pero hindi pa ako fully dilated. So, but the Lord works in mysterious ways and He provides miracles in our lives. So, yun, miski yung ubi ko was actually shocked na first time daw niya na nakapag-deliver normal for a baby that had 4 cord coils sa neck niya na hindi distress yung bata. So, yun nga, sinasabi din ng ubi ko na parang definitely si Sky daw will be a warrior. Yun. Yun nga. Warrior nga talaga siya. Warrior siya sa kakulitan, diba? Pero, yun nga, nakakatuwa lang na in our lives, no, bawat bata, meron siyang kanya-kanyang miracles na tinuturo sa atin. And a little, yun nga, parang kung iisipin mo from Francine, Sarah, and then kay Enzo, and then kay Sky, lahat yan, may kanya-kanya silang miracle stories in their, life. No? Yeah. So, sana nasagot nga namin yung question mo. And ngayon, balik naman tayo sa pagpunta rito ni Francine. Kasi kahapon, kausap ko nga si Francine, no? Nag-iisip ako kung ano yung mga pwede kong ipabili sa kanya na pwede niyang dalhin dito. Pero wala akong maisip. Baka pwede niya kami tulungan kung ano ba yung mga usually na pinapadala rito na... Aside from pulveron. Oo, na hindi magkakaproblema. Kasi di ba parang hindi naman lahat pwede mong dalhin dito. Yeah. Ako, gusto ko naman yung pulveron lang. Actually, meron naman dito. Pero syempre, mahal nga lang yung presyo. Ano pa ba? Talaga may trade-off lang. Yung mura sa Pilipinas, mahal dito. Yung mura dito, mahal sa Pilipinas. Oo, ganun talaga. So, ano pa ba na-miss natin?
Bagoong siguro, no? Mabilis. Kahapon may nakita May ko bagoong. Kaya nga, ano pa ba? Pagdating ng Francine, most likely, uulitin naman namin nga yung mga pinuntahan namin before, like yung Niagara Falls, yung Nathan Phillips Square, yung mga CN Tower, Rogers Center. Ikaw, ano ba yung gusto mong puntahan? Baka matry na natin yung Ripley's. This Yung time Ripley's? around, oo. Kasi di ba hindi pa tayo nakapunta. Tapos yung office mate ko was telling me about yung African Lion Safari. Saan naman yun? Sa Cambridge ata yun. Tapos, pero sabi niya maganda daw talaga doon. So, mag-i-enjoy daw si Francine doon. Tsaka yung mga kids. Meron siya sinend sa akin na video about that African Lion Safari kasi yung kotse nila yung dinala nila doon. Tapos may mga zebra na pumapasok sa kotse nila. Yung mga ganung encounter. Sobrang funny. So, meron na ba nakapunta sa inyo sa African Lion Safari? So sa ngayon, hindi ko pa rin alam talaga kung saan kami pupunta. So iniisip ko nga rin kung babalik ba kami ng Montreal para ma-experience din ni Francine yung lugar. Ayan, ang haba na ng airtime ni Jamie. Kaya naman. Talagang kailangan mo isan. Ikaw talaga? Yan, so kaya hanggang dito na lang muna uli. So again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!